I would like to entertain some questions about their business. Baka po mabigyan ko kayo ng tamang payo, tamang solusyon. Paano kung gusto na lang maging employed ulit instead of doing a business? Kung kulang yung pampuhunan mo na ngayon or galing ka sa pagkakalugi para lang ma-refresh yung utak natin, pwede naman tayong bumalik sa pagiging empleyado, but it will not be permanent. Kasi syempre, entrepreneur pa rin tayo. Hindi naman magiging permanente yun. Pansamantala, kung kailangan natin maka-get by sa buhay, pwede tayong bumalik. Pero ang better suggestion ko dyan is kung talagang decided tayo, committed tayo, dedicated tayo, we can still pursue our business kahit wala namang puhunan or kapital. Magkano po ang budget for testing phase ng FB ads? How much ang suggested budget? Ang algorithm po ni Facebook, kapag ka-effective yung ads, ibig sabihin nag-e-engage yung mga tao. Ibig sabihin pinapanood ka nila. Ibig sabihin interesting yung pinapakita mong video. That's the time na masasabi natin na effective yung ads natin. Yung iba kasi na nagtuturo, they are more on talking about technicalities. Wala po yan dyan. Nandun po yan sa content na ginagawa po ninyo. Paano ba ako nagse-setup ng ads? For example, sa services-oriented na negosyo ko before, yung Mayumi Beauty Center, nagbabudget kami ng 7,000 to 10,000 pesos daily before. So ngayon nakikita ko, yung ads namin, although effective siya, pero ang mahal ng cost per message namin. Yung cost per message namin is umaabot ng 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos per message. Yung buong kinikita nung clinic ko before is napupunta lang dun kay Facebook. So parang dun lang kami nagbabayad. Ngayon, nag-revamp kami. Binago namin yung strategy. Gumawa kami ng isang ad set or lower offer. Ang tawag dito is lower your offer para mas maraming mag-engage dun sa video ninyo. Tapos, niliitan namin yung budget. So, mas mura siya pag tinignan. Tapos, small budget lang, nag-testing kami. Up to until now, hindi ko na ho binago. So, bumaba po ng 80% to 90% yung budgeting namin pagdating sa Facebook ads and same effectiveness yung naibibigay niya. So, nagiging cost per message ko na lang is 2 pesos. The most is 3 pesos per message. So paano namin nagawang ganon? Kailangan yung first 3 seconds ng Facebook ads ninyo is dapat ma-hook mo na kagad yung customer. Ano ibig sabihin na ma-hook? Kailangan makuha mo na kagad yung attention niya. Kailangan mag-engage siya. Tandaan po natin na kapag ka ang tao, nagpindot ka ng ads or kaya nag-boost ka, nag-i-scroll yan ng cellphone niyan, blanco isip niyan naghahanap yan ng something na interesting, something na po pwede niyang panoorin, something na po pwede niyang pakinggan. Yan ang trabaho natin o yan ang habit natin kapag ka tayo ay nag-i-scroll ng mobile phone natin. So dapat makuha mo yung attention nila in less than 3 seconds. Dapat maganda yung hook mo. Makatch mo na kagad yung attention nila. Makatch mo na kagad yung interest nila. Makatch mo na kagad yung curiosity nila. So yun yung goal mo. Paano ba ako, sir, gagawa ng ganong content yung nakakatch kagad yung attention, nakakatch kagad yung interest, yung curiosity ng tao? So depende po sa product na binibenta mo or ino-offer mo sa Facebook. Depende rin sa services na ino-offer mo. So ako, suggestion ko, dapat question muna. Kasi yan yung naging effective sa amin. Uumpisahan mo sa tanong, ikaw ba ay nakatikim na ng pinakamasarap na milk tea sa buong Pilipinas? Question mark. Ikaw ba ay nakatry na ng murang produkto pero nandyan ang top quality? Something like that. Less than 3 seconds dapat tinatanong mo sila. Because question needs an answer. So psychological po yan. So pag ikaw nagtanong, oy, may tinanong siya, parang gusto ko sagutin to. Something like that. Pagdating naman sa services-oriented na negosyo kagaya sa amin, personal care, ang ginawa namin is dapat maiengganyo kagad. Kung halimbawa, babae yung market, dapat may maganda kang model, nakikita yung before and after na effect sa video mo. Dapat in 3 seconds napapakita na po natin yan. Tandaan po ninyo, ang pag-create po ng ads, may factor and technicalities, pero ang majority po niyan is ayusin po ninyo content ninyo. First 3 seconds, dapat makatch mo yung attention nila, makatch mo yung curiosity, makatch mo yung interest nila. That's how you do an effective ads. From there, explore po kayo and experiment. Sa Facebook ads po, kailangan po ninyo ng testing. Hindi po pwedeng gagawa ka ng isang ads tapos ang perception mo na kagad is ito na yung magiging effective. Minsan, kung ano yung hindi mo inaakalang effective, yun pa yung magiging effective. Kaya, lagi po ninyong tatandaan, kailangan po ninyo mag-test. And then eventually, this is coming from my own experience, 0 ad spent at tumaas pa ng 400% yung effectivity nung ginagawa namin. 4 years in business, kaso nahinto nung pandemic, ngayon bumabalik ulit, nagdagdag ng ibang items. Do not quit. Subok lang ulit, try lang ulit. Kasi madalas mangyayari yung pagkakataon, hindi aayon sa'yo. Hindi
magpapabor sa'yo. Pero once na pumabor sa'yo, dapat wag mong bitawan yan. Dapat wag mong hintuan yan. Dapat panghawakan mo yan. Maaaring dati, hindi naging favorable sa'yo, pero maybe this time, equip natin yung sarili natin. Knowledge, information, wisdom na makakatulong sa inyo. Improve natin yung process ng negosyo natin. And maybe this time, this is your time. Ito na yung panahon nyo. Ito na yung pagkakataon nyo. Kudos sa inyo. Hindi kayo quitter. Kino-congratulate ko kayo for that. Ilang percent po yung ginagawang increase nyo po sa product nyo in times na need nyo na mag-increase lalo na kung mataas na ang bilihin? For example, may supplies business ka. Example, milk tea, yung mga necessity na mga produkto, mga kape. Minsan yung gatas tumataas yung presyo. Minsan yung ganito tumataas yung presyo. Paano mo ipapaliwanag sa customer mo na nagtaas tayo ng presyo at ito na talaga yung bentahan sa market? Kasi minsan, ang unang mangyayari dyan sa mga customer, nagre-reklamo po yung mga customer. Oh, bakit ang laki ng tinaas ng presyo? Ang unang-unang dapat nyo hong gawin is communicate. Kayo na po ang magsabi doon sa mga customer po ninyo. Huwag nyo nang antayin na o-order pa sila tsaka nyo sasabihin tumaas yung presyo. Pagtaas pa lang ng presyo, inform nyo lahat ng mga clients, customer ninyo na nag-increase tayo ng presyo. Why? Because of kung ano yung reason ni supplier. Ang reason ni supplier, mababa ang supply, hindi kayang iparatingin dito yung produkto, etc. Sabihin mo sa client mo yon. Sabihin mo sa customer yon. Be transparent to them. Bakit sa'yo dapat manggaling? Kapag kasi sa'yo po nanggaling yung information, ang pinapakita lang yan is yung authenticity ng service mo na hindi ka nagtaas para lumaki yung tubo mo. Kaya ka nagtaas, sadyang nagtaas lang talaga yung presyo ni manufacturer, ni supplier, ni importer. Nabibigyan mo ng validation yung customer mo na ikaw maayos kang kausap. Nava-validate nila, uy, okay tong kinukuhanan natin o honest. So minsan kasi yung ganong klaseng act, yung ganong klaseng effort na gagawin po natin is pinapakita natin na maayos tayong negosyante. Okay tayong kausap. Naiintindihan naman ng customer natin kung kailangan natin tumubo o hindi. Importante lang, you have to be transparent to them. Huwag kayo magtatago. Ayaw na ayaw ng client at customer yung mga hidden charges. So sabihin mo na, total customer mo naman na sila eh. Nagtaas po tayo ng presyo. Ang dahilan po ni manufacturer, ni supplier, ni importer po is nagmahal po ang shipping fee, nagmahal po ang production cost, nagmahal po yung ganito. Talk to them about that. Para at least hindi sila mabigla, matanggap nila kagad, makapag-prepare din sila ng budget. Hindi yung kung kailan mataas na yung presyo, magugulat na lang sila, tumaas yung presyo, kulang pa pala yung binayad nila sa inyo. Nagkakaroon tuloy ng diskusyon, nai-irritate yung customer. So ayaw natin na mangyari yun, na magkaroon ng negative connotation yung mga loyal customer natin. Kaya dapat sa atin na manggaling. Kailangan ko po ba kumuha ng SEC at BIR? May 3 franchisee na po ako sa milk tea business ko. Bakit ba kailangan naka-SEC ang negosyo? Bakit kailangan naka-DTI? Ang DTI po usually is sole proprietorship. Ikaw lang ang may-ari. Pagka SEC po, usually corporation po yung tinatayo natin. Ano ba ang difference nun? Ang difference po nito is that in a worst case scenario, if under ng korporasyon ang negosyo mo, hindi ka basta-basta makukuhanan ng mga asset kung sakasakaling bumagsak yung negosyo mo. For example, nalugi ka, bumagsak yung negosyo mo. Nagkautang-utang ka for an instance. Kung naka-DTI ka, na-demanda ka, nasampahan ka ng kaso, at sinabi ng korte na guilty ka, kailangan kunin lahat ng mga assets mo, ng mga acquisition mo. Kung naka-DTI ka, naka-sole proprietorship ka, tangay lahat yun. Kailangan mong ibigay yun. Kailangan mong ipa-sheriff yun kung sino man ang kukuha nun. Yun po ang disadvantage na naka-sole proprietorship ka. Eh sir, hindi naman ako manloloko eh. At hindi rin ako malulugi. Hindi natin masabi na hindi ka malulugi. Alam ko hindi ka manloloko. Pero yung malulugi, hindi ko masabi. Kasi ang negosyo, subjective yan. Kung magpapa-franchise ka, expectin mo na yung dalawang worst case scenario. Ano yung worst case scenario number 1? Kapag nalugi ka, bumagsak yung negosyo mo, at nagkautang-utang ka, kailangan handa ka. Kung nakakorporasyon, hindi basta-basta mahihila sa iyan. Base sa paliwanag po ng corporate lawyer po namin, hindi basta-basta pwedeng kunin yung mga assets mo kasi nga nasa korporasyon yung negosyo. Kailangan pa ng masusing investigasyon. Isa pang worst case scenario, paano kung bumagsak ka na tapos mangungutang ka ulit, gusto mong mag-loan ulit sa bangko? Kapag ka ikaw may kaso ka, dahil naka-DTI ka nga dati, may demanda ka, nakuha yung mga assets mo, hindi ka na ulit makakapangutang ulit. Yun yung worst. Yung gusto mo mag-umpisa dahil galing sa bagsak yung negosyo mo, wala ka nang malapitan na bangko kasi nga, sira ka na, may simap ka na. Wherein, pag nakakorporasyon ka, protected ka sa batas. Korporasyon yan eh. Grupo kayo ng mga tao. So, masusing investigasyon pa yan. Marami pang rekutitos yan. Kahit pa sabihin natin, puro dami lang yan, dadaan pa rin sa mahabang proseso. Ang pinaka first move dyan is isasara yung korporasyon ninyo. Pero personal na kaso, wala ka. Yung korporasyon na may kaso, hindi ikaw personal. So, yun po yung halaga ng nagpapa-SEC po tayo sa negosyo
natin. Lalo na nasa franchising po kayo. Tanong ko po, dapat ko po bang ipagpatuloy business ko while hindi mo siya totally gusto pero obligado kasi wala na mag-handle? Kung napipilitan ka dyan sa hanap buhay na yan and profitable naman siya, pilitin mong gustuhin. Kasi kumikita eh. Sir, hindi ko talaga passion to. O yan ang pagkunan mo ng puhunan para magkaroon ka ng negosyo na passion mo. Kasi kung kumikita naman yan, profitable naman, diyan ka bumuo ng puhunan. Diyan ka kumuha ng kapital para mabuksan mo yung pangarap mong negosyo. Kaysa naman hintuan mo o iwanan mo. Ngayon, kung hindi naman kumikita yan tapos hindi mo naman gustong gawin, ako suggestion ko, huwag mo nang i-manage. Kasi hindi mo rin maaasikaso eh. Dahil half-hearted ka eh. Hindi ka naman talaga committed dahil ayaw mo naman talaga yung negosyo na yun. Maganda po bang mag-mobile muna like mobile coffee, iikot sa iba't ibang lugar? Oy, maganda yan ha. Patok po yan. Okay na negosyo yan. Sa mga mobile na umiikot-ikot sa mga subdivision and all. Mobile coffee, mobile milk tea, mobile takoyaki, mobile halo-halo. Okay po yan kasi ang ginagawa mo, inilalapit mo yung produkto mo sa customer mo. Yun po yung idea kaya ka magmo-mobile. Kapag ka ganyan po yung konsepto po ninyo, i-consider nyo rin po yung milk tea. Kapag ka yan ba ay naarawan, nabilad ng araw, hindi ba masisira, hindi ba mapapanis? Yung mga ganyang consideration po. Pagka ikaw ba ay nagluto sa labas ng walang proper partition yung tindahan mo, hindi ba mako-contaminate yung mga pagkain na tinitinda? Yung mga ganyan lang, mga minor lang naman na consideration ang dapat nyo pong isipin dyan. Pero other than that, maganda pong negosyo yan. Paano ba mapadami ng reseller for frozen business, sir? Chorizo de Cebu ang product. Gawa po kayo ng tier. Ibig sabihin ng tier, distributorship program po ang tawag dito. Gawa po kayo ng regional, provincial, city, and reseller. Or kaya pwede po kayong gumawa ng reseller 1, reseller 2. Depende po. So bigyan nyo po ng mas malaking kita si regional, sumunod na malaking kita si provincial, si city, at saka si reseller. Gawa po kayo ng ganong program. Tapos si regional po, bulk order po sila. Mas maliit ang tubo mo pero mas marami silang dapat na orderin. Si provincial, sumunod na mas marami. Si city, sumunod na mas marami. Si reseller po, kahit mga minimum purchase lang, yun na po yung setup ninyo. Ngayon, paano ko siya ipopromote, sir? Para ma-promote nyo po yung business ninyo na ganyan, may reseller program po kayo. Kailangan nyo pong gumawa ng number 1 effort po dyan, gawa po kayo ng page. Ilalagay po ninyo sa page that you are actually open for reseller, for regional, provincial, city distributor. Promote nyo po yung negosyo ninyo. Second na kailangan nyo pong gawin through social media is yung tinatawag po natin na community. Gawa po kayo ng community page na kung saan pwede nyo ho doon ilagay yung mga reseller ninyo. Pwede sila doon mag-usap para lahat ng mga promo ninyo, lahat ng mga offer ninyo, pwede ninyong i-post doon para updated sila kung may mga iba pa kayong product na ilalabas. Advisable ba na mag-advertise kagad pagka bubuksan ko ng reseller program yung produkto ko? Bago ho kayo gumastos sa Facebook, subukan nyo po munang inganyohin yung mga kaibigan ninyo sa Facebook, kaibigan ninyo personal, alokan ninyo na magbenta ng produkto ninyo. That's the first step. Kasi yung iba, tumatalon ka agad sa Facebook advertising. Wala pa nga kinikita, gumastos na. Hello, kung may produkto ka, baka mamaya layo na ng iniisip mo. Iniisip mo na kagad, mag-a-advertise ka, maraming o-order sa'yo, maraming ano. Nakalimutan mo yung kapitbahay mo pala, interesado rin sa ganyan negosyo. Classmate mo dati, interesado. Tropa mo, kaibigan mo, kumare mo, kumpare mo, interesado pala sila. Inuna mo na muna yung gastos bago yung benta. So kung masarap yung produkto mo, subukan mo muna, baka hindi pa natin nagagawa, alokin mo muna yung mga friends mo, mga kamag-anak mo, yung mga circle mo. Pagka bumenta ka na, tsaka ka mag-Facebook ads. At least may pera ka panimula. Paano ko po ba palalakasin yung pitsahan namin? Minsan po kasi okay ang sales para ayoko huminto. Kasi pakiramdam ko po isang araw magbo-boom. Normal sa negosyo na may season na malakas, may season na mahina. Kaya yung sa season na malakas, yun yung panahon na dapat mag-impok ka, mag-ipon ka. Para pag panahon na mahina, may pang-abono ka, may pang-sustain ka doon sa negosyo mo. Pero aralin mo din. Kasi minsan naman, sir, hindi talaga lumakas-lakas yung negosyo ko eh. Iba mga pizzahan, nakikita ko, bumibenta sila ng 10,000, 15,000 daily. Ako, 1,000, 2,000. O may mali na po yan doon sa location. Huwag ka magkukwit sa negosyo, ilipat mo lang ng lugar. Kung saan nagiging effective, kung nasaan yung mga nakakabenta ng ganon, simple lang gawin mo. Ilapit mo lang. Or kaya, tignan mo kung nasaan dumadaan talaga yung tao, doon mo ilagay. Kasi yan talaga pagkakamali ng maraming negosyante location. Sir, ang product ko po ay outdoor stickers for car and motorcycle. Kaya lang po namin production daily is 500 pieces lang. Ang mahirap po kasi is yung packaging. Marami sana akong paglalagyan na mga reseller. Kaso, mahina talaga production namin. Kung maraming order, mahina lang production, take the risk na bumili kayo ng bagong makina. Okay ba na risk yun? Maglalabas ako ng kapital ulit. Kung marami ka namang reseller at nabebenta naman yung produkto mo, that is a very good investment. Kapag kayo po ay bumili ng asset sa negosyo ninyo, for an instance, meron kang negosyo. Bumili ka ng panibagong makina. Matatawag ba natin na asset yun or liability? Asset po yun.
Kasi yung pera mo, magke-create ng panibagong pera sa negosyo mo. Kaya wag ho kayong magdalawang isip. Kung magge-generate ng profit, ng income, mag-invest po kayo sa negosyo ninyo. Kahit ipangutang nyo pa. Basta't siguraduhin lang ninyo na babalik yung pera sa inyo dun sa binili ninyo. So wag ho kayong matatakot na mag-expand. Kasi mataas na yung demand eh. Hindi mo lang kayang isupply. It's time. Bumili ka ng panibagong makina para makapag-produce ka ng marami, masupplyan mo yung mas maraming customer. Boss RDR, may vape shop po. Sumasapat-sapat lang po sa bills and foods. Binabala ko po sana mag-expand kasi kumikita naman po. Saan po kaya po pwede bumunot ng pang-branch? Bakit mo kailangan bumunot ng pera pangbukas ng panibagong branch kung po pwede mo namang ipa-franchise yung konsepto mo? Total kumikita naman. Bakit ka maglalabas ng pera kung meron ka namang taong pwedeng matulungan na kumita rin doon sa negosyo mo? Yun po yung franchising. Ako suggestion ko, kung wala kang pampuhunan pero alam mo profitable yung negosyo mo, ibenta mo yung idea doon sa potential na pwedeng mag-franchise sa'yo. That's how you do it. Using others people's money to actually expand your business for your benefit and for their benefit. Kasi maraming tao ang hindi ho marunong magnegosyo, hindi nila alam kung paano mag-uumpisa ng negosyo. Maniwala ho kayo sa akin. Ang dami ko hong kilalang mayayaman na hindi ho sila marunong bumuo ng oportunidad. Yung mga taong may pera, tayo rin ang hinahanap niya, naghahanap niya ng pwedeng paglagyan ng pera nila para lumago. Kaya po sila nagpa-franchise. Kaya ho maraming naluloko din sa franchising dahil sa ganyang idea. Example, nag-retire sa pagiging teacher, may retirement fee. 30 to 40 years, empleyado yun. Pagdating sa negosyo, actual na business, walang idea yan. Kaya sila, mas gusto nila yung nagpa-franchise. So sila yung market natin. Kaya napapansin nyo ba, madalas na nagpa-franchise mga OFW? Kasi empleyado sila for the longest time, wala silang idea sa business. Kaya kung meron kang magandang business model, profitable, confident ka, kikita, makakapagbigay ka ng earnings sa kanila, pa-franchise mo yung negosyo mo. Being traditional business for 10, we have several businesses. My barbershop. Reseller kami ng barber chair nationwide. Ang problem is, hindi kayang ma-provide ni supplier yung demand namin. We are planning na gumawa ng sariling barber chair. Is this the best time kaya na mag-sariling gumawa ng barber chair? Kung kaya nyo na hong gawin na gumawa ng sarili ninyong barber chair. Ang tawag po dyan is vertical integration. Paano yan? Example, reseller ka dati. May produkto kang binibenta. So si produkto dumaan sa ahente. Si ahente kumuha kay supplier. Si supplier kumuha kay manufacturer. Bago dumating sa iyo, ang laki na ng tubo. So ibig sabihin ng vertical integration is kung ikaw nagbebenta ng produkto, ikaw na yung supplier, ikaw na rin yung manufacturer. Ikaw na yung producer mismo, ikaw yung gumagawa mismo ng produkto. Okay po yan sa negosyo ninyo. Ano ang impact nito, sir? Number one, bababa ang cost ninyo sa pagbili ng mga items. Second thing na impact nyo yan, dahil gumagawa kayo ng barber chair, possible na magpa-franchise ka na. Kasi bakit? Ikaw na nagpo-produce ng sarili mong produkto Kaya mo nang i-supply yung magiging demand ng susunod na branch. So pwede mo nang i-expand yung negosyo mo. Pagka ganun ba yung gagawin ko? Hindi ba liability yun? Gagawin ko? Kasi mahal, sir, ang paggagawa ng carpentry area sa construction. Kung kailangan nyo hong maglabas ng pondo para makapag-produce ng negosyong 10 taon nyo nang ginagawa, siguro naman you have enough experience para mapalaki ang negosyo na yan. Now, it's time for you to expand. Hello, Sir Arden. Naisip ko po i-franchise parisan namin kasi buying behavior ng tao nasasabi dapat mag-second branch na kami pero capital is short pa. Pero pagkain namin is quality naman. Ano po ang need para maipa-franchise po? Nasa price range lang. Kung gusto niyo na pa siyang ipa-franchise, gawa po kayo ng costing. That's the first step. Gawa po kayo ng supply chain ninyo, yung production ninyo. Kailangan makonsolidate nyo muna na kaya nyong i-provide sa magiging franchisee ninyo. Tapos, start small. Sa community muna or sa probinsya nyo muna o sa syudad nyo muna. Doon ka muna magpa-franchise. Price range for the franchise, siguro kahit mga startup, mga 50K, netong kita ninyo plus the products and equipment. At least meron po kayong 50,000 kada may magpa-franchise po sa inyo. Tapos, maglagay na lang po kayo ng royalty fee para at least may monthly po kayong kinikita doon sa mga services naman na binibigay ninyo. Alright? I hope na marami sa inyo na-inspire, na-motivate sa gabing ito. Thank you so much.